Okay. 1, 2, 3, serious mode. Tapos ito, ano? So, the oldest city in Korea. Naging filming spot ito ng different K-dramas. Princess Rs, Reply 1988, the famous Wolji Pond. Yan no, ang ganda niya dito. Yung mga tombs na yan, hindi lang pala kagamitan ng mga kings, ng mga royalty, yung mga naka-bird dyan. Even yung mismong remains ng kings and queens. Push forward. Honest review from our food vlogger here. Did we make it? Naging filming spot ito ng King Eternal Monarch under the Queen's umbrella. Ang ganda. Magstay kayo dito overnight. Ang ganda. Wow, so far the best hotel. Hello guys! Annyeonghaseyo! Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripo Traveler. And finally, nandito na tayo sa Gyeongju. So this is around 1 hour away from Busan. So nanggaling tayo sa Busan. This is our first time in this very historical city. This is according to our tour guide, this is one of the two millennium. Sabi kong millennial. This is one of the 2 millennium cities in the world. Yung isa ay yung Istanbul sa Turkey, and then this one, yung Gyeongju. This was a capital of Shilla Dynasty or Shilla Kingdom for around 1,000 years. Pag sinabi nating millennium city, ibig sabihin over 1,000 years old. So ang dami ditong historical sites, like more than 1,000 na historical sites. So punong-puno yung city na ito ng kasaysayan. Maraming royal tombs dito. We'll discover more about Gyeongju in this tour. Guys, if you will travel to Korea or anywhere else in the world, you can book your activities, eSIM, and other travel essentials on Klook and use my promo code DAVEGINUKLOOK for discount. For hotels, you can book on Agoda and use my promo code DAVEAGODA for 10% off. Ilalagay ko sa comment section yung links ng eSIM for internet, hotel, and activities na you can book for your Korea travel. There's one. Can you see the point? The board. 10. You see 10 with the The famous bread. cheese inside. The famous bread. Yes. Ship one, pang. Pang is bread. The famous Ship one. one. 10 one. Pang. Pang means bread. Shipon Pang. pang. Shipon pang. Famous dito yung ano, yung coin bread. Shipon pang. Coin bread. Yan, meron doon. Hindi ito DIY. Kasama tayo sa familiarization trip dito sa Korea. So, yes. Si Ate Plang. Saan? Kagi. Ang weather forecast ngayon, narinig ko kay Ate Mimi, around 25 degrees Celsius. Ay. Pero galing tayo sa Busan, it's 22 degrees Celsius. Naramdaman mo yung difference? Di ba? Mainit-init na. Pine tea ata yan? Or no? Tsareng. Uy, hindi, wait lang. Baka mali. Baka mali pala. Invento siya. Ako na sinasabi ko, according to our tour guide, hindi galing sa akin. May kinakasan na engkanto no, ma'am. Kasi umaaraw tapos umuulan. Sabi ko pa, ano ka ba girl, may ka-holding hands. X na. Ayan. Hwangnidan Street, very famous Hwangnidan Street. Hwangnidan Street. Hwangnidan Street. Hwangnidan The other side Street. beyond the stone fence is Tumulai Park, where 20 royal tombs are located. This is Tumulai Park. You know how we get back to the bus? Follow this way. You can see the public parking area with the bus. So nakakwento sa atin ni Tita Sara, yung tour guide natin, na yung handbook daw ng Shilla Dynasty ay not naman very, pero different siya sa handbook na madalas nating sinusuot ngayon. Kasi yung madalas nating sinusuot ay galing sa Joseon Dynasty. Pero yung Shilla, di ba, 1,000 plus years old, iba. Pero may nakita pa rin naman ako na very similar na handbook na usual na sinusuot natin. Ayan. Iba nga yung handbook nila dito. Like, iba yung style. Ayan, tingnan nyo guys. Yung transformation natin. Transformation. Ganda. Ito yung napili natin. Yung mga extra lang. Yung mga taga-ayos Yung ng... pisan. Yung mga taga-ayos ng hair ng mga ano. Queen. I love walking in Hanok, guys. Pero ito daw yung street na to. Ito yung Myeongdong ng Gyeongju. Ito, may cafe dito na very traditional Hanok.
Ayan yung mga royal tombs. Yung mga royal tombs kung saan binubury yung mga kagamitan ng mga hari at reyna. Royalty. Royal tombs. So merong 60. Napaka-unique nito. Itong royal tombs na to. Masaya kasama ni Dave, guys. May mga trivia. May mga so kung sa Pinas ay ito, Chocolate Hills. Dito. Dito, guys, you have to respect it ha. Kasi Royal tombs. Correct. Hindi po yan basta-basta inaakyat. Nakakaloka, mukha nga siyang Chocolate Hills. Naghanap kami ni Ate Mimi ng magandang spot for walking. Ayan, lakad-lakad kami dito ni Ate Mims. Tapos dito, oops. Mga ara-ara. Lalabas na yun sa vlog. Okay na yan? Tara. Okay lang. Yung mga kami, pwede kaming umikot-ikot na gano'n. Ano sa inyo? Smurfs. Ano ka? Ara-ara na ako dito. Sige, ikaw muna. Grabe, ang nice talaga ng mga dito. May nakita kaming since 1800s na bahay or shop ba yun. Sabi nung tour guide natin, ni Tita Sara, prohibited magtayo dito ng high-rise buildings kasi gusto talaga nilang i-preserve yung city na kamukha pa rin nung sinaunang panahon. Apparently guys, yung mga tombs na yan, hindi lang pala kagamitan ng mga kings, ng mga royalty, yung mga nakabury dyan. Even yung mismong remains ng kings and queens ay nakabury sa mga tombs. This is a manifestation of how rich, of the opulence, kung gaano kayaman yung mga royalty. So may mga armors, may mga gold jewelry na mga nakalibing dyan. Yes, napakaganda naman ng binibini. Otoke! Tan, tan, tan. Na, 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 na. Fortune telling to? Horoscope? Saan ang rat? Yan. This? Libre kaya to? Ah, wag na. Oo nga, kailangan maglagay. Wag na. 1894. Picture us. Let's go. Ito si John. Ayan, okay. Parang dito ka pa, John. Parang natatakpan ka. Yarn. 1, 2, 3, serious mode. Isa pa. Okay. Tara na guys. June ngayon, mainit-init. Di naman super init. Di naman siya yung tagaktak na pawis talaga. Pero hindi na ito yung busan lamig kanina na aircon weather. Pero di naman super init, okay? Ayun, dito lang tayo sa air naglakad-lakad kasi limited yung time natin. Hindi talaga siya kasi syempre kung naghahanbok tayo, 'di ba, sa mga palaces. Ito, feeling ko mahaluan yung pictures yun ng pagiging modern kasi 'di ba yung mga cafes, medyo modern na siya. So kung gusto niyo ng picture na very historical talaga, maghanap lang kayo ng spot dito na walang halo ng modernity. It's an experience wearing hanbok, of course, in a city na more than 1,000 years old. Ang daming kotse, yun din, pansin ko ang daming kotse. Ngayon ay Saturday, siguro kaya madaming turista ngayon. Pansin ko maraming Koreans. Feeling ko banding nila magpunta sa area na to. Magjojowa, ganun. When I had a Ito field mga trip when I tombs. was, really young, we went up there. So funny, isn't it? We didn't know that. This is royal tomb. Yeah, royal tomb. Wow. It's not a playground anymore. It's not allowed to It's not go allowed. there. It's not allowed. Yeah, of course, they have to There's so preserve. many CCTVs. This is our cultural respect. legacies. Respect, So yeah. the Daming way down cars. the direction there is. Kung nakikita natin yung mga tombs, yung parang Chocolate Hills, nakakaano siya. Parang surili sa feeling kasi galing pa yun sa Shilla Dynasty, 1,000 years old plus. Yung oldest surviving astronomical observatory ay nandito daw sa Asia. Ay, yung ilaw. Golden hour na. So ano daw? Yung Gyeongju, best daw magpunta dito during spring. Yung dinaanan natin kanina.
Yan, kita pa naman sa likod. May cherry blossoms tunnel dyan kapag spring season. Maganda talaga yung Korea sa spring. Na-experience ko na siya sa Seoul pati sa Jeju. Sobrang lakas makaki-drama. Yung Gyeongju, it's also called as the museum without walls. Kasi nga, ang dami ditong historical sites, no? Ang amazing, super unique. One of the most unique things that I've ever seen. Yung tombs. Parang akala mo akala mo talagang body of land. Pero ano siya, man-made. Tapos doon nililibing yung mga ari-arian ng mga kings tapos queens. Gusto kong makita nyo din yung itsura ng Gyeongju outside sa street na pinuntan natin kanina. They really want to preserve the city na magmukha talaga siyang mas ancient, tapos kailangan ng permission para magtayo ng building dito na high-rise. Technically, this is the oldest city in Korea. So, magluluto tayo ng bulgogi naman ngayon, guys. Bulgogi! We will cook our own dinner. Yan yung activity natin today. Magpaka people from the Shilla Dynasty. Walang sagot sa tanong. Ano na mahalaga? Tama lyrics. Walang papantay sa'yo. Maging sino man sila. Haririra paparira. Annyeonghaseyo! Ayan, Rasunje yung pangalan. Rasunje is unique venue and grants a various Korean food culture experience program. So pwedeng magkukuking classes tayo dito, guys. Okay? The name is Rasunje, which is on the wall. Ito yung parang slide. Not sure if I'm doing this right. Ito pala, dito pala natin gawin. Or is this... Manipis lang dapat. Twice. Do not push. Go. Forward. So do not push. Forward. So much respect for the chefs. Respect. Oo nga. Jad. Wait. Pa-review. Jad, please Pa-review review. po. Wait lang. Ay, sige. Ayan si CJ. Honest review from our food vlogger here. Did we make it? Si OA. Yung palit, mas madami palit tayo. Ay, masarap yung amin. Tikim. Tikman natin. Bulgogi ni CJ pati ni Jad. Hindi pa nalulunok ko. Okay naman. Dapat pala ito mo Sorry. Kotoan ka. Oh my God. Pero grabe, ang hirap maging Korean. Tingnan nyo naman, ang daming hugasan. Sis, ang daming hugasin. Seryoso? Wow. Buti na lang Pinoy tayo. Charot. Nitikman nila yung luto natin. Ano, Dustin? Oh? Oh! Kamsamnida. We made it. May touch of chef. Yung sekreto. May sekreto kami. Si chef yung iba. Siya yung naghalo-halo niyan eh. At nila yun. Pagka-post na lang nila malalaman. May awarding, pa-certificate. Mashisoyo. Yummy. Well, you're already very best chef Ayan. already. Ganda. Ganda It's dito. a nice place, isn't it? Very nice. 7:32 na, guys, and maliwanag pa rin. Look. Nakaka-disorient. So from cooking class na na-enjoy naman kasama natin, may certificate tayo na in-award sa atin. So famous pala yung mom, yung may-ari nung Rasunje. Yeah, so umappear siya sa different programs. So nagpa-picture din ako sa kanya. And it's a family-owned na business. It's
Sa family-owned, parang cooking school. Papunta na tayo sa Donggong Palace. Ayan, nandito na tayo sa entrance ng Donggong Palace and Wolji Pond. This is a very important site dito, not just in Gyeongju but also in Korea. So yung Donggong Palace and Wolji Pond, that's from the Shilla Dynasty or the Shilla Kingdom. It's a home, like it's a palace of the Crown Prince. So, naging filming spot ito ng different K-dramas. Princess Ars, sinot dito. Reply 1988, yung nag-field trip, sina Dukson, sinot yun dito. Tapos, The Beauty Inside. Ay, okay. Tara. Maganda dito sa gabi, kaya nandito tayo. Ang ganda. I love it. Ito, ang ganda, oh. Walang warning na ganito karami yung mosquitoes dito, guys. So imagine, let's travel back in time. We're traveling back to the Shilla Kingdom. So this palace had so many pavilions, right? Like, is there a number, like how many pavilions or buildings? But many, yes. But only 3 were recovered. This is the entire area, but this wasn't recovered anymore. Someday. Yeah, so let's just imagine. There was a pavilion here. Amazing. Amazing city. The whole of Gyeongju City is a UNESCO World Heritage Site. Yes, right, already. The whole entire city. Yes. And interesting na when you dig, kung mag-dig up kayo, mag-ukay kayo dito, pwede pa kayo makita ng mga artifacts from 1,000 years ago. So, ang interesting talaga nung chika ni Sarah na kapag mag-ukay ka talaga dito, may mahukay ka. Pwede kang... The reflection of the building, like this. The Wolji Pond. This is the famous Wolji Pond. Na famous for its beautiful appearance at night. Kasi tingnan nyo, may reflection. So dito, noong 20th century, may mga nahukay dito. Nire-discover itong palace na to at may mga nahukay dyan ng mga artifacts dito sa pond. At naka-display siya sa Museum of Gyeongju. Ayun no, ang ganda niya dito. The reflection. Yan yung iconic, yung reflection ng pavilion sa tubig, sa pond. Grabe. Ito, ibang spot. Totoo. Ito yung nakikita lang natin sa pictures. Mga tourist photos, and then we can see it in the flesh. Yung reflection. Grabe. Yung reflection ng sa pond. The best way to end your day in Gyeongju. This is man-made. Cultural level is very high at the time. Man-made pala tong pond. Ayun, medyo malamok nung pumunta kami dito. So sabi natin Mimi, mag-off kayo pag pumunta kayo dito. Magdala kayo ng off kasi may mga lamok-lamok, okay? So, few minutes na ride from Donggong Palace ay yung Woljonggyo Bridge. So, ito siya. Naging filming spot ito ng King Eternal Monarch under the Queen's umbrella. Check in Hanyang. It's too dark. Our photographer decides where to take photo. But yeah, very historic. This is the longest wooden bridge in Korea from the Shilla Dynasty. Malapitan na view ng bridge. Grabe, ito yung mismong bridge. It's wooden. Wow. Merong mga nagple-play dito ng instruments. Ayan, tawirin lang natin yung bridge. Grabe, ang ganda. Ang ganda. Mag-side trip kayo dito guys, lalo na kapag nasa Busan kayo or magstay kayo dito overnight. Ang ganda. Ay, ang ganda oh. Ang ganda ng hotel natin, at Commodore Hotel Gyeongju. Very traditional ang atake. Ang social. Yung pasok na tayo sa room. Tcharan! Ay, ang ganda! Wait, double bed. Wait, saan ang ilaw dito?
But wow, emergency yan eh. Wala, ang ganda. Napakasyong ako, kaya hindi gagana. I mean, kaya hindi ilaw kasi hindi ko pa nalalagay yung card. But wow, so far, the best hotel. The aesthetic. I mean, dalawang hotel pa lang naman tayo busanad here. So yeah, this is nice. So dito na tayo sa hotel. 7:30 yung call time natin tomorrow. Then punta na tayong Seoul. Yun. Bukas ko na ba tatapusin yung vlog or dito na? Ko alam. Bukas na lang. Pagkising natin para kita din natin yung view sa labas ng may araw. Pero ito yung hotel natin. Quick room tour dito sa Commodore Hotel. Ito. Ito yung name ng hotel Commodore Hotel. Gyeongju. Yung sa Busan daw na pag-filming yun naging filming spot ng Crash Landing on You. Yan. Very, may pagka North Korea ngayong vibe. Tsari. Alam niyo yung luma na vibe ng hotel na parang, hindi naman siya lumang-luma, pero the vibe, it's very, may pagka-vintage. So this is our hotel room. And sa labas, ganyan naman yung view. Ayan, mga green. Di masyadong kita. Ayun. Tara guys, kain tayo. Maimbing naman yung tulog ko. So, minsan lang tayo sa mga itong hotel. So, sinearch ko online. Yung, nag-iba-iba naman ng rate, pero may nakita kong 4,000. Tapos, may 5,000. Pero nag-iba-iba talaga siya ng rate, okay? Kumusta naman ang tulog mo? Oras lang ang natutulog ko. 3 oras. Tara. Ang ganda naman ng hotel. Social. Simple lang natin for breakfast. Di naman ako gutom. Hindi dapat mawala yung cereal. Ang ganda ng hotel. Tapos siya nakaka-overwhelm yung mga food lagi. Ito na. Ito yung Gyeongju sa umaga. Gumagana na ba yung mic? Ay, thank God. It's sunny. Alis na tayo sa Gyeongju. Huling sulyap sa Gyeongju. Host siya ng 2025 APEC Some of you saw Summit. the performance, dance performance. Ganda. You know what? It's time to say goodbye to the beautiful Gyeongju. Ayan, kita natin sa likod, background natin yung mga tombs, royal tombs na ipakilala ko na rin naman sa inyo kahapon. So, napakayaman sa kasaysayan itong city. Nakita nyo kung ano yung pwede natin gawin dito sa Gyeongju. Ayun, hanbok rental, punta sa mga palace, punta sa mga historical sites. Ang ganda talaga hapon nung Donggung Palace, tapos yung Wolji Pond, and yung bridge, yung wooden bridge, Woljongyo, na naging filming spot ng different K-dramas. Diba? So, oh my gosh, para talaga siyang Chocolate Hills. Yung tomb. Consider visiting Gyeongju, the oldest city in Korea, na talagang pinipreserve yung kanilang kasaysayan. Nakaka-amaze how they are able to recover, restore yung kanilang historical spots dito. Nakakabusog sa puso, sa isip, sa kaluluwa. Siya rin, yung mga ganitong experiences. Makakamukha yung mga main station nila. Station. Whoa! A KTX. At least, may nakita kayong bullet train sa vlog na to dito sa Gyeongju. Iba-ibang platform yung nandito, tapos may ticket, tapos may designated na car sa ticket sa ninyo. Okay? May designated seat. So, yun. Our experience dito sa Gyeongju. Maraming salamat sa pagsama sa atin dito sa Gyeongju. I hope nakita nyo yung ganda, yung beauty, yung kasaysayan ng historically rich na Gyeongju City. So this is Dave, guys. Takits tayo sa Seoul, okay? This is Dave, the Kuripo Traveler. Let's live our best lives. Bye-bye!